Lumakas pa nga po itong si Bagyong Nando at kanina nga po, based sa ating latest analysis, nakita ang kanyang sentro sa layong 1,075 kilometers silangan huyan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So medyo may kabagalan po ang kanyang movement sa ngayon at sa kasalukuyan wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan in terms of rainfall o mga pag-ulan. Samantala, maya-maya lamang ay ipapakita po natin yung latest na track na ipinalabas ng Pag-asa sa ating Tropical Cyclone Bulletin kaugnay nga po dito kay Bagyong Nando. Karagdagang impormasyon naman sa bagyong nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po yung dating bagyong si Mirasol na ngayon ay nasa labas na po ng ating PAR. Huling nakita ang kanyang sentro as of 3 AM analysis sa layong 565 kilometers. Kanluran huyan ng Itbayat, Batanes. Taglay rin ang lakas ng hanging umaabot sa 75 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 90 kilometers per hour. Pero sa kasalukuyan wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero yung southwest monsoon o habagat, nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular ho dito sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Based po sa latest track na ipinalabas natin kaninang 5 AM, makikita nga po natin that in the next 2 days, generally, pahilagang kanluran ang kanyang pagkilos bago po ito bahagyang mag-west-northwestward at mataas ang tsansa, base sa projection na ito, mataas po yung tsansang dumiretso po ito dito sa extreme northern Luzon at lubhang maapektuhan ang malaking bahagi ng northern at central Luzon. Kahit iba yung pag-iingat at paghahanda ang ating abiso sa ating mga kababayan doon. Dahil nga po nakikita natin, dahil malayo pa po ito, madami pa po siyang time o panahon para makapag-ipon ng lakas. So nakikita din po natin sa ating analysis ang further intensification bago pa ito lumapit sa ating bansa. As early as Saturday evening o Sunday morning, posible po maging typhoon na ito o malakas na bagyo. At dahil nga po dyan, posible din na Saturday pa lang ay may signal na po tayo sa ilang bahagi ng northern at central Luzon para din ho may sapat na lead time tayo para sa ating paghahanda. At dahil nakikita din po natin na lalawak pa ang sirkulasyon nitong bagyo habang nasa Philippine Sea siya. As soon as maging typhoon ito, nakikita nga rin po natin na maghahatak na rin po ito ng habagat. At itong habagat magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So wala pa man po itong bagyo, may inaasahan na po tayong mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas dahil naman sa habagat o southwest monsoon. Tungkol naman ho sa landfall scenario, nakikita nga po natin either maglandfall po ito dito sa northern tip ng Luzon o extreme northern Luzon o kaya naman ay close approach sa ating landmass. But either way, ang nakikita po natin ay maapektuhan ang malaking bahagi ng northern at central Luzon. Kaya't iba yung pong paghahanda ang ating abiso at magantabay po sa mga updates ng Pag-asa. Lalo na't possible din ho itong ma-reach o posibleng lumakas pa ito into super typhoon bago po ito lumapit sa ating landmass.